Hello po mga kalingap. Hi mga kalangga. Please support Trending Pia. Thank you. Oh. Hello po, welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago natin start ang ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord. Thank you po. At syempre, pasalamatan natin ang may-ari ng video, Rowell of Malalag. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. At syempre, kay Rachel Morales Vlog. Huwag kalimutan supportahan syempre ang mga Kalingap Puya, Bal Santos Matubang, Kalingap Frab, Ate Edna. Ayan, Kalingap Awe, Kalingap Angeli, Kalingap Edo. Supportahan po natin lahat ng Raw Boys, Raw Girls, ayan, K-Voice, ayan, supportahan po natin. So ngayon guys, ayan, lahat po ng nasa Kalingap guys, please support natin. So, maraming salamat po sa mga likers, sa mga viewers, maraming salamat po. So, i-reaction video natin ito na parang grabe, talagang dito, iiyak ka talaga. Talagang ang sakit sa dibdib na, nakakaawa po yung mga bata talaga. Nakakaawa. Kasi nga, ayan, kulang yung kinikita ng asawa niya sa trabaho. Tapos, ang bahay nila talagang sira-sira na. Tapos, mga babae pa sila. Grabe guys, nung napanood ko to, sabi ko nga, nakakaantig ng puso. At naisip ko tuloy, kasi nga, magpapa-anniversary po kami. Ang September at October na distribute namin ay para sa anniversary po ng Croreps. Ngayon po, parang may magandang maibibigay kaming plano kay ate. At kung aabot pa po natin kasi pagkatapos November, December, or January, kung wala pa po talaga sa kanyang mag-i-sponsor sa paggawa ng bahay, ayan, baka po may naipon na ulit noong time na yon ang Croreps, baka po ito po ang aming mapabahayan kung aabot pa po yung aming pondo. Kasi po, ayan, nakadalawang pabahay na tayo, at syempre, ngayon nga, nag-birthday ang mga langga natin, yun din po yung contribution doon na ibigay natin, tapos ngayon, anniversary din naman po ng Croreps, ipagse-celebrate din natin. Parang may maganda kaming plano, yan, na maiibigay na tulong kay ate, ayan, kahit paunang tulong. At kasi nakakaawa po, ayan, at maraming salamat kay Kuya Marius Vlog na siyang naka-scout dito. Ayan, sinundan niya yung bata, na yung bata ay namamalimos. Grabe guys, talagang napakahirap ng buhay nila. Talagang kung sino nakakaluwag, pwede po magbigay ng tulong. At yan naman po ay blessing din po. Sobrang blessing ang darating sa inyo at indulgence niyo po yan. So ngayon panoorin po natin. Marahil ay marami na tayong napapanood ng mga pamilyang may nakakaawang kalagayan sa buhay. Ngunit ang pamilyang ito ay mas lalong dudurugin ang ating mga puso. Habang naghahanap kami na matutulungan, umukaw sa aming atensyon ang dalawang maliliit na bata na animoy nagmamalimos ng pera. Bakas sa kanilang mga mukha. Animoy namamalimos na pera. Hindi pa pala ito namamalimos. Pero natuunan ng pansin ni Kuya Mario Vlog na sundan kung saan yung bahay. Grabe. Ang labis na kagutuman. Agad naming pinuntahan ang kanilang bahay at nakita namin ang kalunos-lunos na sitwasyon nito. Grabe guys, talagang ganto na ang kanilang bahay, talagang sira-sira na, talagang kunting bagyo, talaga sirato, tapos plastic na po yung bubong, grabe, sira-sira na rin yung mga trusses niya, yung mga ano po ng bubong, grabe. Nilagyan lang ng plastic po, ay grabe. At nakakaawa pa po dito, wala po yung asawa, mga anak, grabe, hindi po ito, wala po ditong seguridad ang pamilya, grabe. Madaling pasukin, mga babae pa naman ang mga anak na iba, grabe guys. Oh, makalain nyo yan. Nakilala ko si Ate Ana. May 4 na anak. Pero sabi nga yata, ito ay hindi
hindi sariling lupa. Kaya siguro to kung mapapabahayan guys, bibilhan ng sariling lupa. Kahit mga 50 square meters lang, ayos na. Nag-aaral na. At least mapatayuan ng maganda man lang bahay. Wala siyang nahahanap na trabaho dahil sa hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Yan, kaya ito ay lubos na malaking aral sa lahat ng mga kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos nakapag-asawa na. Siguro hindi lang talaga sa hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi lang talaga siya makakapagtrabaho kasi ang dami niyang mga anak na iniintindi. Tapos yung kanyang asawa ay nasa malayo. Pinadadalhan lang sila ng panggastos. Kaso ang panggastos ay ulang pa sa kanila. Si Mister naman ay nasa Pampanga na mahigit 5 taon na nag-e-extra. Ay grabe, 5 years na. Sa construction. At kung may kinikita man ito, ay nagpapadala siya na 1,500 kada linggo. Grabe, kada linggo 1,500. Ay ang daming anak mo. Diba? Parang, Diyos ko. Ay ngayon, ano na lang yung value ng 1,000 sa mahal lang bilihin. Grabe guys. Labis akong naawa sa kanilang sitwasyon. Dahil maliliit pa lamang ang mga anak niya at sira-sira ang kanilang tinitirhan nito. Ay, grabe guys. Siguro kung walang plastic to, wala na silang matutuluyan. Nakakapanlumo ang wala naabutan silang namin masisilungan pag umuulan. sa kalagayan ng kanilang bahay. Grabe talaga. Tanging plastik na lamang ang ginawang bubong. Lupa ang kanilang sahig. At kung uulan man na malakas, ay nakaupo na lamang sila sa gilid. Grabe. Kung uulan man, nakaupo na lang sa gilid. Tapos, guys, walang flooring siya. Talagang lupa. Di sigurado, pag umulan guys, puputik yan. Diba? Grabe, nakakaawa po yung mga bata talaga. At dahil siyempre talagang naano yung loob, naantig ang loob. At siyempre yan nasa puso na ng Dudong Ruel talaga. Kaya nga siya ay naghahanap ng mga tutulungan. Ayan, hindi siya nag-atubili na ibili ng pagkain. Kasi nga, nung time na yon di pa kumakain ng mga bata. Diba guys, nakakahabag. Kaya yung mga ibang kabataan, sa lahat ng ibang kabataan po, nawa po, ayan, magbigay aral to sa atin na napakaswerte natin na tayo may pagkain sa araw-araw. Lalo na sa mga bata po na mga pilian sa pagkain. Napakaswerte po na natin na tayo may pagkain. Kasi may mga ganito talagang sitwasyon. May mga bata na hindi nakakakain, salat sa pagkain. Grabe, talagang nakakahabag po na talagang kawawa ang mga bata na nagsasuffer ng ganito. Nang malaman ko na wala pa pala silang kain mula umaga hanggang hapon, ay hindi ako nagdadalawang isip na bilhan sila ng makakain sa malapit na tindahan. Ay, grabe. Mga kalinga, napakabait ng isang Dudong Ruel. Talagang hindi niya talaga hindi siya nag-atubili na ibili ng pagkain. Kasi nga, grabe, akalain mo simula umaga, wala pala talagang pangkain, walang pera. Hirap ng buhay, guys. Tas ang ganito pa, ang daming anak, di ba? Sana lang. Ito advice ko lang talaga sa iba. Sa ibang mga nanay, nawa po, alam na nating mahirap yung buhay natin. Sana huwag tayong magdami ng anak. Kasi po, kawawa yung mga bata pag wala tayong maipakain. Hindi po, wag po nating ibabash si ate. Sa akin lang po, aral sa ibang makakapanood na nawa, wag namang ganito na alam mo nang wala tayong matinong trabaho, tapos ang dami nating anak. Grabe po, nakakaawa po yung mga bata. Okay lang tayo magdami ng anak kung tayo ay may sapat na pampili ng pagkain at trabaho na kaya nating mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kasi po mga bata ang nagsasuffer. Diba? Katulad nung kay Erica dati. Kay Erica, yung batang
yung sa yung nanguha ng dahon ng saging, 'di ba? Naantig doon yung pusa natin. Pero mas matindi po ito Mas matindi ang sitwasyon nito. Kasi yung dati, yung kina Erica, maayos-ayos pa yung bahay. Ito po talagang sira-sira na. Kailangan na po talaga itong mapagawa ng bahay. At sana po sa ibang team, pwede naman na sila manguna kung may gusto pong tumulong. At pwede rin po kayo mag-personal na magbigay ng tulong kay Dudong Ruel. Pero kung aabutin pa po ito ng aming pondo, ng aming uling pagpopondo, hindi po kami magdadalawang isip na ito'y pabahayan. Kasi po talagang grabe. Kailangan din matulungan talaga si ate. Bata pa si ate Bata pa sila. At nawa, ay huwag na munang dagdagan ni ate ang kanyang mga anak kasi hirap sa buhay. Kasi guys, napakahirap po na ang mga bata yung nagsasuffer, ang dami yung anak, tapos hindi mo kayang pag-aralin, hindi mo mabigyan ng tamang pagkain. Diba, sakit din sa dibdib na makikita mo yung anak mo nagugutom pero wala kang maibigay. Diba? Kaya sana aral to sa lahat ng mag-aasawa na may gantong sitwasyon. Isipin po natin ang kinabukasan ng mga bata, 'di ba? Isipin din natin ang kanilang kalagayan. May dalagin din na si ating mga anak, pero yung bahay nila ganito walang sapat na walang maayos na pintuan, pwede silang pasukin, mga babae pa naman sila. Ayun guys, 'di ba? Ang grabe. Panoorin natin ang buong kwento sa vlog na ito. At huwag nating kalimutang mag-like and share. Yan. Ganito po ang itsura ng bahay ni ate. Kaya, ito po yung aming napupusuan na sinasuggest ko kung papayag po yung team namin. Kung papayag po ang team Croreps, diba? May feeding kami at saka may pasalo-salo. Kung papayag po yung papiding namin, hindi na namin ipipidig. Itutulong na lang muna namin kay ate. Umabilhan muna ng trapal dyan at may pagkain sila. Para po matulungan natin. At karapat-dapat po itong tulungan kasi po ang mga bata po ay kawawa. Tapos ganyan nga, tingnan nyo yung kanilang lapag, yung kanilang sahig. Putik, talagang grabe pag-uulan, nakakaawa po yung mga bata, 'di ba? Pag lagi pong nasa lupa, magbubulatin. Yan, kaya sana po, yan, kung sino nakakaluag, pwede po kayo mag-direct kay Dudong na makapagpadala man lang ng pagkain, damit ng mga bata. Ayun, yun po yung aking isasuggest sa aking grupo kung mangyayari. Pero ang aking pangako, if ever na makaabot to ng pondo namin ng next year na dadating, ito po yung aming pababahayan kung wala pang nagpapabahay. Grabe, talagang maawa kayo sa sitwasyon ng mga bata. Yung unang panood ko to guys, kasi inedit ko na to laglag po talaga yung luha ko. Naawa ko sa mga bata na walang makain. Nakaawa po yung mga batang nagugutom, na nagtitiis ng sakit ng tiyan sa gutom. Diba? Grabe. Kaya nawa, yan, napakabait ang Diyos. Napakabait talaga ng Diyos na natagpuan ng isang Ruel of Malalag na vlogger na tumutulong. Na tutulungan ng isang Ruel of Malalag. Napakaswerte at dumating po ang isang charity vlogger, ang superhero ng Kalingap na action agad. At alam ko maraming tutulong talaga, maraming tutulong kasi po sa gantong kalagayan. So yun guys, thank you for watching at kung nagustuhan mo ang reaction video ko, baka pwede pa like, share, subscribe, Trending Pia po. Maraming salamat po and God bless. Bye bye guys, ingat palagi.